Pangatlo, hindi mo lang yayakapin ang iyong potensyal at bubuksan ang mata mo na nananampalataya na kasama mo ang Diyos. Kung hindi, letter D, discover the strength that God gives. Tuklasin mo at gamitin ang lakas na ibibigay ng Diyos sa iyo. Sabi sa mga Hukom 6:14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Alam mo kaibigan, itong isinagot ng Diyos kay Gideon nung nagtanong siya na kung kasama namin ang Diyos ay bakit ito nangyari sa amin. Pero sa halip na magpaliwanag ang Diyos sa kanya, ay simple lang ang sinabi nito, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Wow, narealize ko na kung meron mang pinapagawa sa atin ng Diyos, ay hindi dapat maging hadlang ang ating kahinaan. Dahil kung siya ang nagsusugo sa atin, ay sisiguraduhin niyang bibigyan niya tayo ng kalakasan. Narealize ko na sa kahit anong mahirap na sitwasyon, ay ang presensya ng Diyos ay sapat na para magawa ang isang bagay. Naniniwala ka ba dito, kaibigan? Kaya nga, sumunod ka na muna at hayaan mong gawin ng Diyos ang kailangan niyang gawin sa buhay mo. Focus on the possibilities for success, not on the potential for failure. Mag-focus ka sa iyong malaking potential na magtagumpay at hindi sa kabiguan. Baka ganun, baka ganito, paano kung ito nangyari, paano kung ganito. Ibigan, huwag kang mag-focus dyan kung hindi maniwala ka na kung ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos, ay siya ang bahalang magpatupad niyan. Alam na ng Diyos ang plano niya sa buhay ni Gideon at sa buhay mo, kaya hindi ka dapat matakot. Ibigan, kailangan mo maunawaan na nasa Panginoong Diyos ang lahat ng kapangyarihan at otoridad na mayroon sa buong sanlibutan. Wala siyang katulad at wala siyang kapantay. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at otoridad dahil ang lahat ay nilikha niya. Walang sino man ang makakatayo laban sa kanya at napagtagumpayan na niya ang lahat ng bagay. Kaibigan, anong kinakatakutan mo? Nang ibigay sa atin ng Panginoong Yesus ang dakilang utos na humayo at gumawa ng mga alagad, ay pinangunahan niyang sinabi sa atin na ang lahat ng otoridad ay binigay na sa Kanya. Sabi niya sa Matthew 28:18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Wow, napakaganda ng talata na ito. Ano kaya ibig sabihin na ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa Kanya? Kaibigan, ang lawak ng authority ng Panginoong Yesus ay makikita natin sa kasaysayan kahit noon pa. Sabi sa Revelation 17:14, makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Wow, ang ibig sabihin nito ay walang hari, walang pangulo, walang pinuno, walang sheik, walang punong ministro, walang gobernador, walang mayor, walang kongresista na uupo o maa-appoint kung hindi ito pahihintulutan ng Panginoong Yesus. Sabi pa sa Daniel 2:21, siyang nakakapagpabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Grabe, ang Diyos ang naglalagay at nagtatanggal ng mga pinuno. Kaya nga kung ano man ang gagawin ng mga pinuno dito sa ating mundo laban sa misyon ng Panginoong Yesus para sa kaligtasan ng mga naliligaw ay mabibigo. Mukhang pag tinignan mo ay nananalo sila, pero at the end of the day ay ang Panginoong Yesus pa rin ang mananalo. Kaya kaibigan, para sa ating mga alagad ng Panginoong Yesus na inuutusan niya na magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad, ay ang kapamahalaan ng Panginoong Yesus sa langit at sa lupa ang magbibigay sa atin ng pag-asa at tapang na magbahagi maging sa pinakamalalang tao sa mundo. Bakit? Dahil walang mahirap para sa Diyos. Walang puso ng tao ang hindi niya kayang palambutin. Yan kaibigan, basahin mo itong sinabi ng Diyos kay Pablo sa mga Gawa 26:17. Iniligtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Sabi kay Pablo, ay siya ay isusugo. Ano kaya ang gagawin ni Pablo? Sabi sa susunod na verse,
Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Wow, kaibigan, kung ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay ito din ang inuutos niya sa iyo. Ang merong kapamahalaan sa lahat ng bagay ay nagsusugo ngayon sa iyo na gumawa ka ng alagad. Sabi sa 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ibigan, ikaw at ako, kagaya ni Pablo na alagad ng Diyos, ay sinusugo ng Diyos na ipamalita ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ang ibig sabihin ay ipapahayag natin ang mabuting balita ng pagpapatawad ng Diyos upang tayo ay manumbalik sa ating relasyon sa Diyos. Maaring sinasabi mo, Lord, hindi ako worthy, may issue pa ako, saka na. Lord, hindi naman sila makikinig sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko at iba pang excuses. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi sinasabi sa iyong gawin mo ang pinapagawa niya sa iyo ng mag-isa. Kung hindi, ang sinasabi niya sa iyo, hayaan mo siyang gawin ito sa pamamagitan mo. Sabi niya na ikaw ay isang magiting na mandirigma sa paningin ko. Bibigyan kita ng mga salitang sasabihin mo at makikinig sila sa iyo. At susunod sila sa iyo dahil magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Yan ang sinasabi ngayon sa iyo ng Diyos. Na-realize ko na minsan kapag tinatawag tayo ng Diyos ay gusto nating makakita ng sign. Gusto nating tiyakin na tinawag niya talaga tayo. Kaya lang, ito yung problema. Nalalampasan na tayo ng sign na hinihingi natin sa Diyos dahil in the first place ay ayaw naman talaga nating sumunod. At dahil ilang taon ka na humihingi ng sign, ay nag-appoint na tuloy ang Diyos ng ibang kapalit mo. Kaibigan, huwag mo palampasin ang blessing ng pagtawag at pagsunod sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Alaanin mo na siya ang magbibigay ng lakas sa iyo at hindi mo kailangan matakot. Kaibigan, tandaan mo ito lagi. Nang tawagin ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad ay sinabi lang niya, halika, sumunod ka sa akin. Tama ba? So, ang formula para sa tagumpay ngayong 2023 at hindi lang sa 2023 kundi sa lahat ng panahon ay parehas pa din simula noong Old Testament hanggang New Testament. Ano yun? Anong formula sa tagumpay? Sumunod ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay magtatagumpay. Follow the Lord Jesus at ang result ay success. Gawin mo, kaibigan, ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Panginoong Yesus. Sumunod ka sa lahat ng papagawa niya at ikaw ay magtatagumpay sa kaharian niya. Sabi ni Francis Chan, God will ensure my success in accordance with His plan, not mine.